Perfect mornings mga kapatid. Maulan na salubong po ng Lunes mga kapatid. Kahit nung weekend, napakalakas din po talaga ng ulan. Maraming mga kababayan natin ang apektado ng baha. Isama po natin sila sa ating mga dasal sa ating Hope and Healing episode po dito sa Perfect Mornings. Simulan po natin ang kwentuhan dito sa Perfect Mornings. Mapapanood niyo po kami Lunes hanggang Biyernes sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Cheryl Cosim at kasama niyo kami sa 1PH sa Signal po yan at sa Satellite sa Channel 1. Mapapanood niyo rin po kami sa Signal Play app at napapakinggan niyo rin po kami sa 105.9 True FM. Tutok din po kayo sa Facebook at YouTube ng 1PH, pati na rin po sa FB page ng True FM. Mag-follow rin po kayo sa Cheryl Cosim FB page para updated kayo sa aming mga kwento at segment. At para po mas maging espesyal ang ating umaga, katuwang po natin ang MX3 Hope and Healing Day po tayo ngayong Lunes. At syempre hindi po mawawala ang tatlong maswerteng viewers na makatatanggap po ng MX3 gift packs. At para po makasali ay abangan nyo lamang ang aming tanong mamaya sa ating segment na Bible Character of the Day. Kaya wag po kayong aalis dahil dito sa Perfect Mornings, bawat umaga may hatid na pag-asa, inspirasyon at bagong simula. At most of us, kayo po ay nasa inyong mga tahanan, wala po tayong pasok sa eskwela at maging sa government offices. Tama ba, Carmi, And siguro po mayroon yung mga karamihan po ay work from home kung sakali. So kung wala po kayong importante namang kailangan gawin sa labas po ng inyong mga tahanan, manatili na lamang po dahil ang ganitong panahon ay magtutuloy-tuloy. At dahil po araw ng Lunes ngayong umaga, kasama po natin Pastor Dave Magalong mula sa Ezra Renewal Ministries. Si Pastor Dave po ay isa ring marriage at family counselor. Perfect mornings, Pastor Dave! Isang ligtas na umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig sa gitna ng mga ulan dyan sa Luzon. Opo. Dito, Pero wala kami ulan. wala po kayong ulan, pero ano po nagiging maulap ba rin paminsan-minsan Yes. or maaraw naman? May panahon na makulimlim. Makulimlim. Yun nga lamang po yung concentration, mga kapatid, sabi nga ni Pastor Dave, ay narito po sa atin sa Luzon. Itong hanging habagat ay patuloy na umiiral at yan ang gusto nating tutukan ngayong umaga, Pastor Dave. Mamaya isama po natin sa dasal yung mga kapatid natin na grabe, I'm sure Pastor Dave, you've seen the videos, talagang may mga areas na umabot hanggang dibdib ang kanilang naranasang baha. Maulan nga po ang weekend sa malaking bahagi po ng Visayas at dito po sa atin sa Luzon, mga kapatid. At extended yan hanggang ngayong araw. Kaya't hanggat maaari, katulad po ng nasabi ko, ay wag na po kayong lalabas ng bahay o magdala ng payong kung kinakailangan inyong mga kapote, bota. Umiiral pa rin po kasi ang hanging habagat sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po sa atin dito sa Luzon. Dahil yan sa bagyong Dolphin. Hindi ito direktang epekto ng bagyong Dolphin, bagamat nasa labas nga po ito ng Philippine Area of Responsibility at tuluyang nang naglandfall sa China, ay hinahatak pa rin nito ang hanging habagat ngayong araw. Posibleng humina naman na ito sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, may binabantayan pa na bagyo sa labas naman ng PAR, ang bagyong Peilu. Palayo naman ito ng bansa kaya wala raw hong inaasahan na direktang epekto sa atin. Ayon po yan sa Pag-asa. At mga kapatid, isa rin ba kayo doon sa apektado ng ulan at baha? Kamusta po ang panahon nyo sa mga oras na ito? Nasaan kayong probinsya? I-share nyo po yan sa amin. Habang ang ilang mga kapatid po natin sa mismong bahay na stranded at hindi na makalabas dahil nga sa patuloy na pagtaas ng baha. Sa lakas nga po ng ulan sa malaking bahagi ng bansa, may ilang lugar na abot hanggang ulo pa pala yung baha, gaya ng ipinapakita natin ngayon sa video. Sa lugar po yan ng Cavite nitong nagdaang weekend. Samantala, ang Abra River sa Don Marcos Bridge at Tinegmalanas River sa Legacy Bridge sa Dolor Abra ay nagtala naman ng high water levels kahapon yan ng umaga.
Kahapon din, binuksan ang 8 gates ng Angboklao Dam sa Bocod, Benguet dahil nga sa magdamag na buhos ng ulan noong weekend. Kapag malakas po ang ulan, makikita mo rin na malakas ang espiritu ng bayanihan po sa ating mga kababayan. Marami ang tumutulong sa rescue operations. Mga kapatid, bukod po sa mga ahensya ng gobyerno, NGO at ilang grupo, nariyan din ang mga individual na handang tumulong sa panahon ng sakuna. Gaya sa mga kuhang ito sa Barangay San Isidro sa Parañaque noong weekend, makikita na halos lagpas tao na nga ang level ng tubig baha. At makikita rin dito ang mga inililikas na mga tao. Sabi ng uploader ng litrato, may nag-rescue sa kanilang pamilya kasama ang kanyang 8 buwang gulang na anak. Pero ang nakakalungkot, may nagbuwis din po ng buhay para sumagip ng iba. Nasawi ang pulis na si Master Sergeant Fernando Marfa Jr., traffic investigator ng Cadiz Component City Police Station at deputized member ng Bantay Dagat. Yan ay matapos niyang iligtas ang 2 niyang kasamahan. Tinangay kasi ang mga ito ng malakas na agos ng ilog habang nasa routine seaborne patrol sa sitio Bisan, Barangay Luna, Cadiz City noong Biyernes. Sinubukan pang dalhin sa ospital si Mafia or si Marf. Ayan. Pero idiniklarang dead on arrival na po siya dahil sa pagkalunod. Mahirap sumagip ng buhay ng iba kapag ang buhay mo rin ay nasa panganib. Kaya talagang hindi matatawaran po ang katapangan ng mga rescuer natin, volunteers na handang tumulong kahit may peligrong nakaabang. Sa mga bayani ng sa panahon po ng kalamidad, paalala po ito na ang buhay ay hindi lang para sa sariling kaligtasan. Tinatawag din tayo ng Diyos para sumagip ng iba. Pakinggan natin ang paalala ng Diyos. Pastor Dave, dati na rin pong napag-usapan sa ating segment yung baha sa panahon ni Noah. Ginamit ito ng Diyos bilang parusa. Sa panahon po natin ngayon, ano po kayang mensahe ng mga pag-ulan at pagbaha? Unang-una, nais ko muna iparating ang taus-puso nating pagkikiramay sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay at mga ari-arian dahil sa mga bahang naganap. Dalangin natin ang kaaliwan, kalakasan at suporta ng Diyos para sa kanila sa oras na ito ng matinding pagsubok. At pinapasalamatan din natin ang mga naging bayani natin sa pagsagip at pagligtas sa mga nasalanta at nanganib ang buhay sa ating mga kababayan. Of course, special mention si Master Sergeant Marfa na nagbuwis ng kanyang buhay sa pagsagip na mga nasalanta ng bagyong ito. At tungkol naman sa dambuhalang baha ng panahon ni Noah, ay parusa ito ng Diyos sa buong sangkatauhan dahil sa umabot na sa kasukdulan ang laganap na kasamaan at karahasan sa mundo sa mata ng Diyos. Doon ang buong sangkatauhan ay namatay, maliban sa pamilya ni Noah. Pero ito namang mga baha sa ating bansa, sa karamihan ay bunga ng katiwalian at kapabayaan sa mga flood control projects na hindi natuloy o gumamit ng marupok na mga materyales. Hindi naman mapipigilan ng mga pag-ulan at bagyo, pero mapipigilan o mababawasan ang pagkasawi ng mga buhay kung tayo ay marunong mag-ingat at ginagampanan ng pamahalaan ang tungkulin na protektahan ang taumbayan sa pinsalang epekto ng mga pag-ulan at bagyo tulad nito. Patungkol sa flood control ay malinaw naman ang mensahe ng mapagpinsalang mga baha na naranasan natin na dapat ay panagutin ang katiwalian at kapabayaan ng mga ahensya ng ating gobyerno na inatasan sa tungkuling ito. Pero alam mo, Cheryl, ang kalimitan at katindihan ng iba't ibang mga mapagpinsalang mga kalamidad na nangyari sa ating bansa ay nagpapahiwatig din naman ng babala mula sa Diyos laban sa mga kasamaang laganap sa ating bayan. Ito yung mababasa natin sa Propeta Amos, chapter 3, verse 6. Kung ito po yung makikita nyo. Sabi po rito, hindi ba't nanginginig sa takot ang mga tao sa tuwing
patutunugin ang trompeta na nagpapahiwatig na may parating na kaaway? Mangyayari ba ang kapahamakan o kalamidad sa isang lungsod kung hindi ito pinahintulutan ng Panginoon? At ito naman yung paalala ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Sa pangalawang Kronika, chapter 7, verse 13 to 14. Sabi rito, halimbawa hindi ko pa ulanin, o kaya na may magpadala ako ng mga balang sa lupa na kakain sa mga tanim, o magpadala ako ng salot sa aking mga mamamayan. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin at dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. So dito makikita natin ang malinaw na mensahe. Of course, may bahagi ang tao sa nangyari. At ngayon dito, sabi nga dito, dahil pinantulat ito ng Diyos, malinaw po yun, meron pong mensaheng pinaparating sa atin. Pero Pastor Dave, sa Genesis, sabi rin ng Diyos na kailanman ay hindi na niya lilipunin ang mga may buhay sa pamamagitan ng baha. Pero ito po, bakit ngayon may mga nasasawi pa rin dahil sa kalamidad gaya nga po ng baha? Well, yung pangako ng Diyos naman kay Noah ay hindi niya pupuksain ang lahat ng buhay sa daigdig sa pamamagitan ng baha, tulad ng dambuhalong baha. Pero hindi niya pinangako na wala nang mangyayaring mga mapagpinsalang baha sa iba't ibang lugar sa daigdig. Ito yung kanyang pangako para maging malinaw sa Genesis chapter 9 verse 14 to 15. Sabi niya rito, sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng nilalang na hindi ko na lilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. So hindi naman lahat ng buhay nasawi sa mga baha natin, di ba? Pero muli ang mga trahedya ng pagkasawi ng mga buhay na nangyari sa ating bansa bunga ng mga kalamidad tulad ng mapagpinsalang baha na ito na ating naranasan ay bahagyang may kaugnayan din sa kasalanan at katiwalian at kapabayaan ng mga kinaukulan sa mga flood control projects ng gobyerno. Kaya panalangin natin na magkaroon talaga ng pagbabago sa pagsisilbi ng ating gobyerno sa taong bayan. Sa bahagi naman po tayo, puntahan natin, Pastor Dave, yung pagtulong, no? Sa oras po ng pagtulong ng during sa kalamidad, gaya nga po ng sinabi natin kanina, may nag-alay pa ng buhay si Master Sergeant Marfa. Ilang beses na rin sinabi sa Biblia ang pagtulong sa kapwa. Gaano po ba kahalaga ito? Magandang tanong yan, no? Siguro dapat mapakinggan ng lahat. Ito po ay galing sa salita ng Diyos. Itong sinasabi sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 27 hanggang 28. Sabi dito ng salita ng Diyos, huwag mong pagkaita ng tulong ang mga nangangailangan nito kung may kakayahan kang tumulong sa kanila. Huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo naman silang tulungan ngayon. Yan po yung paalala, no? Ito naman ang pangako ng Diyos sa mga nanampalataya sa Kanya na tumutulong sa kapwa. Babasa natin ito sa Salmo 41, chapter 41, verse 1 to 3. Sabi rito, mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahirap o sa mga mahina. Tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. Ipagtatanggol siya ng Panginoon at iingatan ang kanyang buhay. Pagpapalain din siya sa lupain natin at hindi siya isusuko sa kanyang mga kaaway. Tutulungan siya ng Panginoon kung siya ay may sakit at pagagalingin siya sa kanyang karamdaman. Ito yung pangako ng Diyos dahil nalulugod ang Diyos po pag tayo nagpapakitang malasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga nangailangan. Ito ang pangako niya sa gumagawa nito. Paano po nito natin ikokonekta na ang pagtulong sa kapwa ay equivalent ng pagmamahal po sa Diyos? Importanteng tanong din yan, no? Ito ang paalala at pangako ng Diyos sa mga mananampalataya kay Kristo na ating tagapagligtas. Sabi sa sulat sa mga Hebreo, chapter 6, verse 10, sabi dito, makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong gawa at ang pagmamahal na pinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa hinirang ng Diyos, sa mga kapatid sa Panginoon.
At ito naman sa Mateo, ito po'y sinabi ng ating Panginoong Hesus. At dito sa huling paghuhukom, ito po yung konteksto nito, sinasalaysay niya ang mangyayari sa huling paghuhukom. Sa Mateo chapter 25 verse 34 to 40, dito natin makikita ang kalagahan nagpapapatunay na ating pag-ibig sa Diyos sa magitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Sabi rito, pagkatapos ang hari ay magsasabi sa mga tao sa kanyang kanan. Ito pa yung araw ng paghukom na si Kristo dito ang hukom. Halika kayo mga pinagpala ng aking Ama. Tanggapin ninyo ang kahariang hinihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang mundo. Sapagat nung nagutom ako, ay pinakain ninyo ako. At nung nauhaw ako, ay pinainom niyo ako. Nung naging dayuhan ako, ay pinutuloy niyo ako sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot, ay binihisan ninyo ako. Nang may sakit ako, ay inalagaan ninyo ako. At nung nasa kulungan ako, ay dinalaw ninyo ako. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy, o walang maisuot at aming binihisan? Kailan namin kayong nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? At sasagot ang hari sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, ginawa ninyo ito para sa akin. Ang ating pananampalataya kay Kristo at pag-ibig sa Diyos ay napapatunayan sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Ano pong paalala ng Diyos po tungkol sa mga taong bukas palad na tumutulong, hindi lang po sa salita, pati na rin sa gawa, lalo na sa mga taong ring handang humarap sa peligro para lang makatulong, hindi iniisip yung kanilang sarili. Yes, tulad nga ni Master Sergeant Marfa. Marfa. Alam mo, ito yung mga paalala at pangako ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. Ito yung makikita natin sa Isaiah 58, chapter 58, verse 7 to 11. Basahin ko po, no? Maganda makita nyo rin po. Sabi rito, bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit, at tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Kapag ginawa nyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway, at paggagalangin ko kayo agad. Ako na inyong Panginoong matuwid, ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. At kung dumulog kayo sa Panginoon para humingi ng tulong, siya ay sasagot at sasabihin, ako ay narito para sa iyo. Kung titigilan na ninyo ang pang-api, ang pambibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama, at kung pinapakain ninyo ang mga nagugutom, at pinupunan ang pangangailangan ng mga dukha, ang inyong liwanag ay magniningning sa kadiliman, at inyong kadiliman ay magiging kasing liwanag ng katanghaliang tapat. Palagi kayong papatnubayan ng Panginoon, kayo ay bubusugin kahit na mahirap ang kalagayan ninyo. Palalakasin niya kayo, at kayo ay magiging parang halamanang sagana sa tubig, at parang bukal na hindi nawawalan ng tubig. Diretso na po tayo sa mga patutuo ng karakter sa Biblia. At mga kapatid, ito, ang ating Bible character of the day ay si Pontius Pilate o si ang Poncio Pilato. Marami nakakakilala sa atin yan. Si Pontius Pilate ang gobernador ng Judea noong panahon ni Jesus. Isang araw, dinala ng mga punong pari at mga pinuno ng Hudyo si Jesus kay Poncio Pilato. Gusto kasi nilang ipapatay si Jesus, kaya dinala nila sa gobernador para siya ang humatol. Nang magkaharap sila, ay tanong ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus at sinabi na siya ay naparito para magpatotoo sa katotohanan tungkol sa Diyos. Pagkatapos ng kanilang usapan, lumabas si Pilato at sinabi sa mga tao na wala siyang nakikitang kasalanan ni Jesus. Pero ayaw tumigil ng mga tao. Para sa kanila, dapat parusahan si Jesus. Nang mga panahon na yon, may tinatawag na Paskuwa
o pag-alala ng mga Hudyo sa pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa Ehipto. Tuwing Paskuwa, nagpapalaya ang gobernador ng isang bilanggo. At sa Paskuwang yun, kasama ni Jesus ang bilanggong si Barabas na isang kriminal. Tinanong ni Pilato ang mga tao kung sino ang palalayain, si Barabas o si Jesus. Sigaw ng mga tao, si Barabas. Ang tanong naman ni Pilato sa mga tao, anong gagawin niya kay Jesus? At hindi nagbago ang sagot ng mga tao, ipako si Jesus sa krus. Muling tinanong ni Pilato ang mga tao kung anong kasalanan ni Jesus. Pero mas lumakas ang sigaw na ipako si Jesus sa krus. Ipinahagupit ni Pilato si Jesus. Nilagyan siya ng koronang tinik. Bago tuluyang ibigay ni Pilato si Jesus sa taong bayan, naghugas siya ng kanyang kamay sa harap ng tao. Sabi niya, wala siyang pananagutan sa dugo ni Jesus. Mga kapatid, bago po natin ituloy ang ating discussion, ito ang ating tanong tungkol sa Bible character of the day. Gaano kahalagang magkaroon ng paninindigan? Gaano kahalagang magkaroon ng paninindigan? O, sagutin niyo po ang ating tanong ha. I-comment niyo po yan sa Cheryl Cosim FB page. Mamaya po babasahin ko ang inyong mga sagot at pipili po tayo ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Pastor Dave, puntahan na po natin ang storyang ito, itong bahaging ito sa Biblia ukol nga sa desisyon ni Poncio Pilato. Nang panahon na yon, no? Bakit sa gobernador yung hatol? Bukod po sa taong bayan, ano pa yung pwedeng makaimpluwensya ng desisyon niya gaya nga nitong kay Pontius Pilate? Well, si Poncio Pilato bilang gobernador ay tanging may kapangyarihan na humatol ng kamatayan dahil siya ang nagsisilbing pinakamataas na otoridad sa batas at militar sa rehiyon ng Hudiya sa ngalan ng Imperyong Romano. Pinagkaloob ng Roma ang natatanging legal na otoridad na ito na maghatol ng kamatayan sa mga gobernador na inatasan ng emperador sa kanilang mga sakop na probinsya. Sa ilalim kasi ng pananakop ng Roma, inalisan ang Sanhedrin, ang mataas na hukuman ng mga Hudyo, ng karapatan na magpatupad ng parusang kamatayan ng mag-isa na walang agreement o approval ng gobernador. Ito yung bababasa natin sa Ebanghelyo ni Juan chapter 19 verse 10 to 11. Sabi rito, kaya sinabi ni Pilato, bakit ayaw mo akong sagutin? Sabi niya kay Jesus. Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipako ka sa krus? Sumagot si Jesus, wala kang maaring gawin sa akin kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihang ito. Kaya mas malaki ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito sa iyo. Bagamat pinaratangan ng mga pinunong Hudyo si Jesus ng pangmumusong o blasphemy sa ilalim ng kanilang batas reliyon, piniligtad nila ang paratang na ito at naging sedisyon at pagtataksil kay Caesar ang kanilang pinaratang nung dinala nila si Jesus kay Pilato, kung saan inakusahan nila si Jesus na siya ay nag-aangkin na siya ay isang hari. Alam mo, ang pag-angkin na ikaw ay isang hari ay direktang banta sa pamumuno ng Roma o ng emperador, kaya napilitan si Pilato na kumilos. Kasi sinasabi nila hindi ka kaibigan ni Caesar, kasi ang salitang kaibigan ni Caesar yung mga taong tapat sa kanya. Kaya mababasa natin sa John 19, Juan 19, verse 12 to 13 ang nangyari. Sabi rito, nang marinig ito ni Pilato, muli niyang sinikap na mapalaya si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga pinuno ng mga Hudyo, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador, sapagkat ang sinumang nagsasabing hari, siya ay sumasalungat sa emperador. Nang narinig ito ni Pilato, doon na siya natakot. Inilabas niya si Jesus sa palasyo, pagkatapos umupo siya sa upuan ng tagahatol sa lugar na tinatawag na batong plataforma o sa wikang Arameo ay Gabata. So in other words, yung sinabi ng mga Hudyo na hindi ka lumalabas na taksil ka kay Caesar o sa emperador,
kung ito ay papalayain mo itong si Jesus. Mhm. Doon na siya Parang doon siya umurong. Pero yung paniniwala na may ginawa o wala si Jesus na masama, ano sa tingin nyo, Pastor Dave, saan naniniwala dito si Pontius Pilate? Kasi parang malambot siya kay Jesus eh. Yeah. Well, actually yun yung sinabi niya na walang kasalanan si Jesus ng 3 beses, no? Mm. 3 times, 3 beses na sinikap na iligtas si Jesus sa kagustuhan ng mga tao na patayin siya. At 3 beses na sinabi yon na wala siyang nakitang kasalanan kay Jesus. Pero lalo siyang natakot nung ipinagtibay mismo ng kanyang asawa ang pagiging inosente ni Jesus. Mismo asawa niya. Ito ang babasa natin sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 27, verse 19. Sabi rito, habang nakaupo si Pilato sa hukuman, nung handa na niyang hatulan si Jesus, nagpadala ang kanyang asawa ng ganitong mensahe, huwag mong pakialaman ang taong yan na walang kasalanan sapagkat na nabagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya. Kaya doon, dahil nadala na siya, natakot sa mga tao, maghahatulan na sana si Jesus, nagpadala pa yung message niya ng babala, huwag mong hatulan yan, wala yang kasalanan. So, naniniwala talaga siya na walang kasalanan si Jesus. Hindi lang yung pakiramdam niya, hindi lang siya mismo yung naniniwala, maging yung kanyang may asawa. Pero, 'di ba? Kahit nasa kanya yung power, nahatulan siya or hindi, at sinabi nga niyang 3 beses pa na walang kasalanan, hindi nangyari. Nagpadala siya sa pressure ng taong bayan. Bakit? Yan ang pinaka-importanting tanong. Dahil sa natakot siya, natanggalin siya ng emperador sa kanyang posisyon bilang gobernador o siya ang mahatulan ng kamatayan bilang traidor sa emperador kung palayain niya si Jesus. Unang-una, sa pagpapahiwatig na ang pagpapalaya niya kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsuporta sa isang karibal na hari laban sa emperador, binantaan ng leader ng mga Hudyo si Pilato na isusumbong siya kay Emperador Tiberio sa kasong pagtataksil. Sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Tiberio, ng emperador ng panahon na yon, ang munting hinala ng kataksilan ay madalas na may kaparusahang agarang kamatayan. Pangalawa, ang pangunahing utos ng Roma kay Pilato ay panatiliin ang Pax Romana, tinatawag na kapayapaang Romano sa lahat ng kanilang sinakupan, at pangalagaan ang kaayusan ng lipunang sakop mismo ni Pilato. Habang nag-aatubili si Pilato dahil sa pagsisikap niya na palayain si Jesus, lalong naging marahas ang mga tao. Sinasabi sa Mateo 27 talatang 24 na napuna ni Pilato na wala na siyang magagawa at sa halip ay nagkakagulo ang mga tao ng husto. Nagkaroon na ng riot dahil nga sa kanyang pag-aatubili. Kung magkaroon ng malawakang gulo sa Jerusalem at sa panahon ng kapestahan ng Pasko, kung kailan dumadagsa ang libong-libong mga Hudyo sa lungsod ng Jerusalem sa kapistahan na yon, ay malamang na magiging dahilan ito kung magkaroon ng kaguluhan, hindi naging mapayapa, magiging dahilan ito para alisin siya ng Roma sa kanyang tungkulin bilang gobernador. Kaya nga si Pilato nasa survival mode na, kaya bumigay siya sa kagustuhan ng mga tao. Maliban sa survival mode, issue rin dito, Pastor Dave, no? Accountability. Bakit may mga tao, may mga leader, gaya nga nito, si Pontius Pilate, takot, duwag sa accountability? Well, dahil sa kaduwagan nga at kasakiman sa kapangyarihan. Ang literal na paghugas kamay na ginawa ni Pilato na nagpapahayag na sa kanya na kanyang di pag-angkin ng anumang kapanugutan sa kamatayan ni Jesus na siyang binigyan niya ng desisyon, ay patunay na hindi niya kayang harapin at panindigan ang sarili niyang konsyensya na umuusig sa kanya dahil alam niyang walang kasalanan si Jesus. Nagawa niyang labanan ang kanyang konsyensya dahil sa kanyang takot na mawala sa kanya ang kanyang posisyon ng kapangyarihan bilang gobernador dahil doon siya kapituko.
Kaya siguro ito paalala sa atin Pastor Dave, na wag nating hayaan yung kaduwagan ang magdesisyon po para sa atin, dahil minsan yung pinakamalaking pagkakamali ay hindi yung hindi natin alam ang tama, kundi Mm, alam natin ang tama, no? Pero wala tayong tapang na gawin ito. Well, tama. eto po, sa huli gumawa pa rin siya ng desisyon, pero umiwas nga siya dun sa pananagutan. Literal, talagang literal na naghugas kamay siya. Bakit po siya ganun, Pastor Dave? Actually, doon nagsalita yung ating kasabihan na hugas kamay dahil sa Mm. kanya. So, Okay. Malinaw dito kasi, Cheryl, na ayaw niyang panagutan ng desisyon niya na ipapatay si Jesus dahil sa kaduwagan at takot nga niya na sa anumang maaring makahinatnan na kanyang desisyon laban sa kanyang konsyensya sa paghahatol ng Diyos ng katarungan. Mhm. Alam niya kasi may ginawa siyang di tama kahit sa mata ng Diyos no? So yung konsyensya niya talaga ang kalaban niya at that time. Pero alam mo ang nangyari? Ito yung nangyayari sa mga taong hindi pinandindigan ang tama, hindi nila sinundod ang kanilang konsyensya. Sa dulo kasi ng buhay ni Pilato, kung ano ang kinakatakutan, iniiwasan niyang kapanagutan, ay siningil din sa kanya ng Diyos, ayon sa kasaysayan. Dumating nga ang hatol sa kanya ng Diyos dahil paglipas ng 3 taon pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, ay natanggal siya sa kanyang posisyon bilang gobernador ng Hudiya. Yun yung kinakatakutan niya. Dahil sa kalupitan at karahasan na ginawa niya laban sa mga Samaritano sa bundok ng Gerizim noong 36 AD. Dahil sa reklamo ng mga Samaritano at mga Hudyo, siya ay pinadala sa Roma para managot sa kanyang mga krimen. Mula noon, dumaan siya sa matinding pagdurusa sa ilalim ng bagong emperador na pumalit kay Tiberio na si Caligula, na nagpatapon sa kanya. Pinatapon niya si Pilato sa Pransya, kung saan ayon sa isang tradisyon na dahil sa matinding kahirapan at kabiguan, sa kalaunan, siya ay nagpakamatay. Ito Kaya maganda. malagim, Oh, go ahead, malagim. Pastor Dave. Yes. Yes po, Oo. Pastor Dave. Go ahead. So, yun kinakatakutan niya, kaya nilibanan niya ang kanyang konsyensya, yung Mhm. kinakatakutan niya, yun ang binigay sa kanya ng Diyos. Mhm. Dahil nilabag niya ang kanyang konsyensya at hindi siya nanindigan. Mhm. Siguro this is a good time, mga kapatid, Pastor Dave, na paalalahanan natin ang ating mga leader. Ano ang paalala po ng Diyos sa mga leader na gaya nga na ni Pontius Pilate, na yung hindi accountable doon sa mga desisyon, hindi nag-own up sa kanilang actions. Mm. Yeah, well, ito yung mga paalala ng Diyos. Una-una sa mga leader na walang matibay na paninindigan, kundi takot sa Mhm. magagawa ng tao laban sa kanila kung gawin nila ang alam nilang tama, tulad ng nangyari kay Pilato. Ito yung paalala ng salita ng Diyos sa mga Kawikaan chapter 29 verse 25. Itong mababasa natin, ang takot sa tao ay naglalatag ng bihag. Kakabihag yon. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Sayang, hindi siya nagtiwala sa Diyos dahil sa kapit niya sa kapangyarihan. Sa mga leader naman na ayaw ng kapanagutan sa kanilang mga gawa, lalo na sa kanilang mga kamalian, tulad ni Pilato, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa mga Bilang chapter 32 verse 23. Sabi rito, subalit kung hindi ninyo ito gagawin, yung gawin yung tama, magkakasala kayo sa Panginoon at siguradong pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Yan po yung pangako ng salita ng Diyos. Ito nakita natin kay Pilato sa kanyang naging kasaysayan. Sa mga leader naman nagahaman sa kapangyarihan, tulad ni Pilato, ito yung paalala ni Kristo sa ating lahat. Sa Ebanghelyo ni Marcos chapter 10 verse 42 to 45, pinasabi natin ang Panginoong Hesus. Kaya tinawag silang lahat ni Hesus at sinabi, alam nyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasa sakupan nila at kahit ano ang gustuhin nila ay nasusunod. Ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyong gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno
ay dapat maging alipin o tagasilbi ng lahat. Sapagkat kahit ang anak ng tao, tinutukoy niyang sarili niya, ay naparito sa mundo hindi upang paglingkuran, kundi Mhm. upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang tubusin ang maraming tao.